Nakatuto kami. 24 oras. Magandang hapon po. Bagong balita mga kapuso, muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Wala pa yang 24 oras mula nang buksan nilang naturang strait o kipot para sa mga commercial vessel. Idinihila ng Iranian authorities ang patuloy anilang blockade o pagharang ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. Tinawag ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang pagharang ng Amerika na acts of piracy at maritime theft. Dahil daw rito, kaya ilalagay na nila sa strict engagement at control ng militar ang Strait of Hormuz hanggat hindi itigil ng Amerika ang pagharang sa mga barko ng Iran. Bago po ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz, naging positibo ang pansamantalang pagbubukas nito sa presyo ng crudo sa world market. Sa Martes, malaki na naman ang ibababa ng presyo ng diesel na posibleng umabot ng 26 pesos kada litro. Nakatutok si Darlene Kai. Kung masusunod ang tansya ng sources sa oil industry, asahan sa susunod na linggo ang bawas presyong 24 to 26 pesos sa kada litro ng diesel at 2 pesos at 50 centavos hanggang 3 pesos at 50 centavos sa gasolina. Batayan sa average ng one-week trading sa Mean of Platts Singapore o MOPS at foreign exchange prices. Ano kaya ang masasabi ng mga tsuper? Maganda po para kahit papaano may mauwi sa pamilya. Hindi pa kami masaya doon, ma'am. Ang gusto namin maibalik yan sa 57. Yun talagang pinaka-the best. Operator ka, mabait ako po. Yun, minsan kinukulangan namin ng boundary, 200. Kasi kahit hindi naman sa'yo, wala magastos sa bahay. Iniintay pa ang opisyal na anunsyo ng Energy Department sa oil price rollback. Gayunman, ilang ulit nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na malabo nang bumalik sa pre-war price na hanggang 60 pesos ang kada litro ng diesel sa dami ng nasirang oil facility sa gitnang silangan dahil sa gera. Sa ngayon, kung kasamang ipinatupad na rollback noong Martes, naglalaro sa 97 hanggang 139 pesos ang litro ng regular diesel at 79 hanggang 103 pesos naman sa regular gasoline sa Metro Manila. Ayon sa DOE, ang inaasahang bagong round ng rollback ay epekto ng ceasefire at bahagyang pagkalma ng sitwasyon sa Middle East. Kahapon, inanunsyo ng Iran na bukas na sa commercial shipping ang Strait of Hormuz bilang umiiral ang 10-day ceasefire agreement ng Israel at Lebanon. Paunti-unti ngayon ang galaw ng mga barko sa Strait of Hormuz. Pero ayon sa Iran, dapat munang makipag-ugnayan ng mga barko sa kanilang militar bago makadaan at hindi pa rin daw pwedeng dumaan sa Strait of Hormuz ang military vessels at mga barko na may kaugnayan sa anilay hostile forces. Dahil sa anunsyo ng Iran, bumaba ang presyo ng crudo sa world market, gaya ng Brent crude oil na nagmura sa $88.76 per barrel para sa kanilang June delivery. Si US President Donald Trump naman, bagamat nagpapasalamat sa anunsyo ng Iran, sinabing may blockade pa rin sa ilang Iranian ports hanggang sa matapos ang negosasyon ng Iran at Amerika. Sumagot naman ng Iran, hindi mananatiling bukas ang Strait of Hormuz kung magpapatuloy ang pagharang ng Amerika. Pinabulaanan din ng Iran ang ilang pahayag ni Trump ukol sa peace talks noong Biyernes. Hanggat wala pang katiyakan ng kapayapaan sa Middle East at panatag na supply ng langis, nagbawas muna ng hanggang kalahati na alokasyon sa gasolina ng mga police mobile ang ilang local government unit sa Pangasinan. Ang Mangaldan Police, tiniyak na tanging sa kanilang mga operasyon lang gagamitin ang mga sasakyan. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Hulikam sa Quezon City ang tangkang pagnanakaw ng isang binatilyo sa nakaparadang sasakyan. Nahuli ang menor de edad na lalaki na napagalamang dati na ring may record ng pagnanakaw. Nakatutok si Bea Pinlac. Sandaling nagmanman ang 17 anyos na lalaking yan. Bago niya lapitan ang nakaparadang van sa barangay Greater Fairview, Quezon City kahapon. Binuksan niya ang bintana at doon siniksik ang sarili para makapasok. Nasira pa ang lock ng bintana. Hindi na nakita sa CCTV, pero ayon sa pulisya, nag-alarm ang sasakyan kaya agad lumabas ang may-ari at hinabol ang binatilyo. Tumulong na rin sa paghabol ang 2 tricycle driver at 2 bagong graduate ng PNPA. Nung naabutan namin siya, balak niya pa sanang tumakbo, hinablot namin, hinawakan kaagad, dinestray namin yung person, ma'am. Yun na, ma'am, hindi na siya lumaban. Dumating kalaunan ng pulisya para hulihin ang binatilyo na aminado sa krimen. Nung tinanong namin siya, wala siyang planong kunin yung sasakyan. Plano lang niya is kumuha ng mga gamit dun sa loob ng sasakyan.
Kaso 55 pesos lang ang nakuha niya. Ayon sa pulisya, dati na itong nahuli dahil din sa pagnanakaw. May kapatid siya na 2 at pambaon din niya sa school. At isa pa, mayroon siyang bisyo na pagsusugal. Doon siya na odyok para gawin ang ginawa niya. Ito-turn over ang binatilyo sa Social Services Development Department ng Quezon City. Kung talagang itong CICL natin ay may discernment, sila makaka-assess nun. Mahaharap pa rin siya sa reklamong theft at malicious mischief. Bea Penlac, nakatutok 24 oras. Marumi na naman ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong araw. Epekto pa rin po yan ng usok mula sa nasusunog pa rin Navotas landfill. Nagkakasakit na ang ilang taga-Ubando sa Bulacan. Ang ilan sa kanila, nagsabing may nalalasahan na umanong parang tingga. Nakatutok si Von Aquino. Meron ng ubo, sipon at lagnat ang ilang lumikas mula Ubando, Bulacan dahil sa mahigit 1 linggo ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Napakabigat, mabigat. Kaya sana naman, yung nangangasiwa ng dam site, matugunan agad yung na yun para makauwi na kami. Matagal na hindi ako hinihika kasi dahil sa usok, nag-trigger po yung aking hika. Chineck up ng healthcare workers ang mga may ubo, sipon, sakit ng ulo at hirap sa paghinga. Kinuna ng blood sample ang mga nagsabing may nalalasahan umano silang parang tingga. Tinuturing na high risk ang may ganitong sintomas. Usok ito ng basura. At ito meron mga toxic na gases. Methane, sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide. Lahat po yan masama sa kalusugan. Ika-8 araw na ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Pahirapan pa rin ang pag-apula rito. Palipat-lipat yung hangin. So kung saan umihip yung hangin, doon lumalakas yung apoy po. So yun, kaya ang ginawa nga natin, iba-ibang sektor para hindi na sila palipat-lipat. Merong nandun sa sektor na yun at doon sila nag-focus. Mula rito sa Mega Dike Dampalit, Malabon ay tanaw yung makapal na usok doon sa nasusunog na landfill. Doon naman ay makikita yung mga truck na nagtatambak ng lupa para makagawa ng daan at maidugtong na yung landfill doon sa mainland Navotas. Ito kasi ay gagamitin para maipasok na doon sa landfill yung mga gamit at panambak na lupa para tuluyan ng maapula ang sunog. Kita sa time-lapse map na inilabas ng Philippine Space Agency na noong umaga ng April 11, naobserbahan ang mataas na nitrogen dioxide na may elevated levels na umaabot hanggang Bataan. Pagsapit ng hapon, bumaba ang konsentrasyon ng nitrogen dioxide pero mataas pa rin sa Metro Manila. Kumalat po pakanluran yung usok mula sa Navotas dahil doon din po yung direksyon ng hangin nung panahon po na yon. So, medyo bumaba naman siya nung hapon ng April 11, pero relatively high pa rin po kumpara sa normal na situation. Unhealthy to very unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lungsod sa Metro Manila, partikular sa Navotas, Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon at Maynila. Kaya pinagsusuot pa rin ang mga residente ng face mask. So doon sa mga may sakit, mga senior citizen, kung hindi naman kailangan lumabas, doon na lang po tayo sa indoors po, sa loob ng bahay. At kung kailangan naman lumabas, syempre, mas safe po tayo kung naka-mask po tayo para lang sigurado. Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Pagpapaunlad ng negosyo in this economy, yan po isa sa mga layo na idinaraos na Philippine Food Expo sa Pasay City. Bukod po sa pagpapakilala ng mga lokal na produkto, may alok ding mga kaalaman at kasanayan para sa mga negosyante sa food industry. Nakatutok si Darlene Kai. Ang umiiral ngayong krisis, malaking hamon sa kabuhayan ng mga gaya ni Leslie na gumagawa at nagbebenta ng mga kakanin sa Calamba, Laguna. Kaya raw sumali siya sa Philippine Food Expo para maipakilala ang kanyang mga produkto sa mas maraming tao. Ang gusto po talaga namin dito is makakuha kami ng mga, especially yung mga talagang tatangkilik ng product namin, ma'am. Yung magugustuhan po yung product namin kung ano po yung aming sinesell. Nagbukas kahapon sa World Trade Center sa Pasay ang 18th Philippine Food Expo. Nasa 300 exhibitors ang kalahok.
Pupunta dito si Angela at Joanna na magkaibigang may negosyong baked goods. Definitely it's a big thing kasi you get connections and you get to have a feel of what's out there. Tampok din ang mga supplier ng mga produkto at teknolohiya sa food industry, tulad ni Jan na nagbebenta ng packaging materials. We're hoping for more clients pa po na ma-achieve natin and support local. Lalo ngayon sa crisis natin, so we do have a option po para makakuha po sila ng best costing. Ditong araw nakahanap si Angela ng supplier ng frozen calamansi juice para sa kanyang bake shop. You're forming a network of suppliers, business people like me, and I guess if you support them, parang iikot lang yung energies. May exhibitors din mula abroad gaya ng Malaysia, India, Vietnam, South Korea, Brazil, Japan at China. Sakto raw sa tema ng Food Expo 2026 na Feast of Philippine Flavors to the World. Maraming mga produkto na yun na bago na na-promote natin. At the same time, yung mga dati namang mga produkto na kilala na na-export na natin, kailangan talagang tuloy-tuloy ang natin, ang suporta. Hindi lang para sa pagpapakilala ng produkto ang Philippine Food Expo dahil layon din itong bigyan ng espasyo yung mga nasa food industry para magkaroon ng mga karagdagang kaalaman at kasanayan na magagamit nila sa kanilang mga negosyo at propesyon. Narito ang Industrial Technology Development Institute ng Department of Science and Technology para magturo ng iba't ibang teknolohiya sa food business. Kunyari meron po silang mga pangangailangan na related sa mga food testing, maaari pong matulungan ng aming institute ang kanilang business para dun sa mga testing na kinakailangan nila. For example, pag kailangan po nila mag-apply for mga FDA certifications. Mahalaga raw ang dagdag kaalaman mula sa mga eksperto lalo sa gitna ng krisis. Meron din tayo mga technological breakthroughs that we will be handled by the Department of Science and Technology. Ang Department of Agriculture ay meron ding tinatawag na investment forum. We really hope that we can ignite and fuel the economy, especially at this time. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Tag-init na pero nabalot pa rin ng andap ang mga halaman at pananim sa mga pulag sa Kabayan, Benguet. Pangamba ng mga magsasaka, baka masira ang kanilang mga bagong pananim na madaling mapinsala kung matindi ang lamig ng paligid. Sa tala ng Pag-asa, 13.5 degrees Celsius ang pinakamababang temperaturang naitala sa La Trinidad, Benguet kahapon. Karaniwang nararanasan ng andap tuwing Enero hanggang unang bahagi ng Pebrero kung kailan malamig ang panahon. Sumalpok sa truck ang isang kotse matapos umanong mang-hit and run sa Maasim, Sarangani. Wasak ang malaking bahagi ng kotse matapos pumailalim sa likod ng truck kaninang umaga. Pahirapan ang pagkuha sa driver na naipit sa loob ng kanyang sasakyan. Isinugod siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Bago yan, binangga at tinakasan umano ng kotse ang dalawang menor de edad. Nasawi ang isa sa kanila habang nagpapagaling sa ospital ang isa pa. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Wala pang pahayagan truck driver na patungusan ng General Santos City nang mangyari ang insidente. Nasa kustodiya siya ng pulisya, gayon din ang truck at ang kotse. Exempted sa pagbabay ng toll ang mga sasakyang may dala ng agricultural products simula po Lunes. Kinumpirma yan ng Transportation Department alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos na panatilihing stable ang presyo ng mga agricultural product sa gitna ng krisis sa langis. Tatagal ng 1 buwan ang toll exemption at posible pang ma-extend. Nahuli sa Pasay City ang isang miyembro umano ng New People's Army na sangkot sa pagkamatay ng ilang miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU sa Northern Samar. Nakatutok si Jomer Apresto. Hinuli ng mga tauhan ng Southern Police District Special Operations Unit ang lalaking ito sa isang terminal ng bus sa Pasay City pasado alas 7 kagabi. Dala kami warrant to Maris ha. Ayon sa pulisya, miyembro ng CPP-NPA na Eastern Visayas Regional Party Committee ang 29 anyos na si alias Belho. Dawit daw ang pangalan nito sa ilang pag-atake sa mga tauhan ng Philippine Army sa Northern Samar. Kabilang ang pag-ambush sa mga sundalo noong June 9, 2018 sa Las Navas, Northern Samar. Dati rin daw siyang miyembro ng Special Partisan Unit Special Operations Group na sangkot naman sa pagkamatay ng ilang tauhan ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU personnel sa nasabing probinsya. Ito po ay sangkot po sa mga operations po laban sa tropa ng gobyerno sa Northern Samar. Kabilang po yung
pag-ambush sa Philippine Army noong Hunyo 9, 2018. Tama ma'am, no? Top 8 most wanted yata siya sa Northern Samar. Yes po, sir. Halos 5 taon ding nagtago si alias Belho na nahaharap sa kasong attempted murder sa Northern Samar noon pang 2021. Namamasukan siya security guard sa Metro Manila at pansamantalang naninirahan sa Pasig City. Papunta raw sana siya ng Olongapo nang mahuli siya ng mga pulis. Kuha rin po tayo ng information na siya po ay miyembro ng Special Partisan Unit na hinihinalang sangkotid pa sa pagpaslang sa mga cargo person. Nasa DSOU, sir, upang ma-prepare po yung mga documentation na kailangan. Wala pang pahayag ang akusado. Mananatili siya sa kustodiya ng SPD-DSOU habang hinihintay ang commitment order ng korte. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Lumuwag ang mga bodega ng National Food Authority dahil sa bilis ng pagbenta ng benteng bigas o bigas na itinitinda ng 20 pesos kada kilo. Ayon po sa NFA, 40% ng kanilang mga imbakan ang nabakante sa ngayon. At mataas man ang demand sa benteng bigas, tiniyak ng NFA na hindi magkukulang ang supply ng bigas sa bansa. Sapat daw para sa 9 na araw ang buffer stock ng NFA at hindi nila ito sinasaid bilang paghahanda sa tag-ulan. Nasa 790,000 metric tons ng bigas ang plano ng NFA na mabili mula sa mga lokal na magsasaka sa buong taon. At ngayong panahon ng anihan, 40 hanggang 50% nito ang target nilang makuha. Pinaghahandaan din daw ng ahensya ang pagtitiyak sa supply ng bigas para sa posibleng pagtama ng matinding El Nino sa mga susunod na buwan. Bago ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz, sinabi ng Department of Migrant Workers na ligtas nang nakalabas ang ilang barkong may mga sakay na mahigit 200 tripulanting Pinoy. Pero libo-libo pa rin kababayan natin ang nananatili sa mga barkong naroon pa rin. Nakatutok si JP Soriano. Kasunod ng pahayag ng Iran na pwede nang dumaan sa Strait of Hormuz ang lahat ng commercial ships, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na kabilang sa mga barkong nakalabas doon ang mga barkong may sakay na mga tripulanting Pilipino. 15 sila na ships at 266 Filipino seafarers. Since first week of April sila nakapag-exit ng Strait of Hormuz. At ligtas sila lahat. We have confirmed this with their respective ship owners as well as their manning agency. Sa monitoring ng DMW, karamihan sa 15 barkong ito ay nasa eastern coast na ng Africa, habang ang iba'y nasa Southeast Asia na. Nag-exit ng Strait of Hormuz, Persian Gulf, umiwas sa Red Sea at iikot ng Horn of Africa papuntang Mediterranean Sea sa Europa. May mga nakalabas man, nakatuon pa rin ang atensyon ng DMW sa mahigit 4,000 pang tripulanting Pinoy na nasa mahigit 500 foreign flag vessels. Ngayong araw, nakabalik na ng Pilipinas ang mga tripulanting Pinoy na sakay naman ng oil tanker na Aqua One ng Qatar na tinamaan ng isang missile ng Iran noong unang linggo ng Abril. Tinutulungan sila ngayon ng DMW at OWA. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Viral ang nakunang tagpo sa Poland kung saan ang mga paggala-galang wild boar o baboy ramo, di na lang mga tao ang tumataboy kundi pati na rin isang robot. Kuya Kim, ano na? Sa viral video ito, ang makikitang tumataboy sa mga paggala-galang baboy ramo sa Poland, hindi tao kundi isang humanoid robot. Meet Edward Warchocki, isa siyang Unit 3 G1 robot na gumagana sa tulong ng AI, Artificial Intelligence. Si Edward kinagigiliwan ngayon sa Poland. Kamakailan lang, bumisita pa siya sa Lower House of Parliament ng Poland at nakipagkwentuhan sa mga mambabatas doon. Kuya Kim, ano na? Sa tulong ng modernong teknolohiya, marami na ang kayang gawin ng mga robots. Ang Atlas robot ng Boston Dynamics, hindi lang kayang tumakbo at tumalon. Nagba-backflip din ito na parang gymnast. Ang robot namang si Sofia, nagawa ng Hanson Robotics, kayang ngumiti, magtaas ng kilay, at makipag-usap gamit ang AI. May mga humanoid robot din na ginagamit sa healthcare at caregiving, gaya ng robot na si Pepper. Pero laging tandaan, kahit gaano man kahusay ang mga robot ngayon, tayo pa rin ang may control sa kanila. Kaya gamitin natin ang responsable, ang biyaya ng teknolohiya. Ito po si Kuya Kim at sagot po kayo, 24 oras.
Tulong-tulong na ang mga otoridad sa pagbuhat sa wolf o sa lobong ito sa South Korea. Yan po si Nukgu, ang lalaking lobo na nakatakas mula sa O-World Zoo noong April 8 matapos itong maghukay sa ilalim ng bakod. Dahil mailap, inabot ng 9 na araw bago siya nahuli malapit sa isang highway interchange mahigit 2 milyang layo mula sa zoo. Para matunton, gumamit pa ang mga otoridad ng drone na may thermal imaging camera at speakers kung saan maririnig ang alulong ng isang lobo. At nang maispatan, agad din siyang nahuli gamit ang tranquilizer gun. Normal ang kanyang vital signs pero may natanggal sa kanyang isang fishing hook o kawi. Ligtas na siyang naibalik sa zoo. Si Nukgu ay bahagi ng isang programa para maibalik ang Korean wolves na kinokonsidera na noong extinct sa wild. Pinilahan ng payout ng ayuda para sa mga motorcycle taxi at delivery riders ngayong araw sa Metro Manila. At mula po sa Quezon City, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Pia, hanggang ngayon, napakahaba pa ng pila ng mga riders na naghihintay na mabigyan ng ayuda ng DSWD dito sa Quezon Memorial Circle. Mula rito sa kinatatayuan ko sa entrance hanggang doon pa yung pila sa may dulo nitong circle. Ayon sa kawani ng DSWD, nasa 4,000 na raw yung mga tapusan nila sa validation. Pero libo-libo pa rin yung hanggang ngayon ay naghihintay at nakapila pa. Kita mula sa himpapawid ang haba ng pila ng mga rider na kukuha ng ayuda sa Quezon Memorial Circle ngayong unang araw ng special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery riders na hindi kasama sa mga una nang nabigyan ng tig 5,000 pisong ayuda sa gitna ng krisis sa langis. Napuno ang circle at umabot na ang pila sa labas at paikot sa elliptical road at kinain na ng mga motorsiklo na nakaparada ang unang lane ng elliptical road. Maghapon ding babad sa matinding init ang libu-libong riders na dumagsa. May punto ngang gumamit na ng plywood ang iba para pantabing sa matinding sikat ng araw. May riders na 2:00 pa ng madaling araw nakapila na rito pero tanghali na hindi pa sila nakakapasok. Reklamo ng ilang rider, mabagal daw ang usad ng pila kaya nahilo na ang iba sa gutom. Ang iba, wala raw ang pangalan sa listahan. Libo-libong riders din ang pumila sa Makati Coliseum kaninang umaga. Marami ang madaling araw pa nakapila at may singitan pa raw. 150,000 riders ng delivery service at motor taxi sa Metro Manila ang target na mabigyan ng ayuda sa special payout ngayon hanggang bukas ayon sa DSWD. Open payroll daw ang ginawang sistema ng DSWD. Ibig sabihin, iisa lang ang listahan na hawak ng 4 na payout centers na itinalaga para sa Metro Manila riders ngayong araw. Kaya pwedeng pumunta ang riders sa kahit alin dyan. Para raw ito makatipid sila sa gas. Galing daw ang listahan sa mga transport network companies at associations. Lilinawin pa raw ng DSWD sa DOTR kung paano maisasama ang habal-habal riders o yung mga rider na walang kinabibilangang grupo o transport network. Tiniyak din ng DSWD na aasikasuhin nila ang mga rider na nagtatrabaho sa transport companies o networks na hindi pa rin kasama sa listahan ngayon. Humiling naman ang pangunawa ang DSWD sa mga driver at rider sabay pagtitiyak na tuloy-tuloy ang bigayan ng ayuda hanggang katapusan ng Abril. Sabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, matumal ang pagpaperehistro ng mga tsuper at operator para sa Net Service Contracting Program na nagsimula noong Miyerkules. Kaya iniutos niya raw sa mga tauhan ng LTFRB na pumunta sa opisina ng mga TNC at Transport Group. 50,000 units ng bus, jeep at UV Express ang target ng DOTR na mapasama sa programa na layong bayaran ng mga tsuper sa kada kilometrong pagpasada at magbibigay ng 20% diskwento sa pamasahe para sa mga pasahero. Narito po ang pahayag ni Secretary Lopez, ni DSWD spokesperson Dumlao at ng mga nakausap naming rider. Kami na po yung pumunta sa ating mga terminal para naman kahit papaano mas mapapabilis natin ang pag-onboarding ng ating mga operators at sa mga drivers natin for the Net Service Contracting Program. So, we're expecting by Monday, makaasa po tayo na may 19,000, over 19,000 na jeepney, modern, traditional, and UV Express, kasama na rin yung EDSA pathway natin, na nakapasok na yung sa programa. Titiyakin
po namin na kung kayo po ay eligible drivers, eligible public utility vehicle drivers, kayo po ay ma-assist po sa ilalim ng programa. Pia, sabi ng mga kawani ng DSWD na nandito ay hindi sila aalis hanggang matapos yung bigayan ng ayuda sa mga riders na nandito at umabot sa cutoff kaninang tanghali. Pero may ilang rider kaming nakausap, siguro mga nasa 50 sila na hindi umabot sa cutoff kaninang tanghali at nandito pa rin at umaasa na mabibigyan din sila ng ayuda ngayong araw. Pero sabi naman ng DSWD ay meron pa namang special payout bukas. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Nakakatuon ay ikalawang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa kanya umanong unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman. Tiyak na raw ang pagharap ni na Ombudsman Jesus Crispin Remulla at dating Senador Antonio Trillanes sa pagdinig para dyan. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang mga umano'y unexplained wealth o di may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte ang tatalakayin sa ikalawang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban sa kanya sa Miyerkules, April 22. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dadalo siya sa pagdinig, dala ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE. I will show up for a while. Kailangan magsasagot na ng mga tanong yung person in charge of the documents of the Kasi wala ka ombudsman. namang kwan doon eh. Wala akong kilalaman. Institutional yun. Yun. Just to show respect to the House. Si dating Senador Antonio Trillanes, the fourth na ipinasampinan ng komite noong nakaraang hearing, kinumpirma sa text message sa GMA News na tetestigo siya tungkol sa mga umano'y nakaw na yaman ng BISE. Ipinatatawag din ang Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Pag na-establish sa mga bank accounts, sa financial documents, yung pong kaso on unexplained wealth, yung pong kaso on SALN violations, rising to a level of betrayal of public trust, mabubuo po namin sa darating pong pagdinig. Kapag lumusot ito sa Kamara at umakyat sa Senado, paano kaya ito isasabay ng mga senador sa kanilang trabahong gumawa ng batas? Paano kala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson gawin ang impeachment trial tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes simula alas 3 ng hapon? Tuwing Martes at Huwebes naman ang Senate session at tuwing umaga naman nila gagawin ang mga committee hearing. Halos kapareho ito ng naunang panukala ni Senate President Tito Soto. Pero para kay Soto, araw-araw ang impeachment trial, Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon. Ang lahat ng legislative duties, sabi ni Soto, Lunes hanggang Miyerkules alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Samantala, kinuwestiyon at kinontra ni Senador Lacson ang sinabi ni Attorney Salvador Panelo, dating Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, na pag umabot aniya sa Senate impeachment trial, tiyak ng bobotong guilty sina Senador Lacson at Soto, pati na sina Senator Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan. Tinawag ni Lacson na nonsensical o walang katuturan ng pahayag ni Panelo. Tinawanan naman yan ni Panelo. Nasaktan yung mama sa katotohanan. Masyado naman siyang balat sibuyas. I was not making a premature statement on his impeachment mode. It was an opinion based on his demeanor as a senator. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Kilig ang hatid ni na ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates Dustin Yu at Bianca De Vera sa kanilang fans sa isang fan meet kagabi. Ang kanila namang mga taga-suporta nagbigay ng ngiti sa mga tsuper sa handog nilang ayuda. Makikikataya kaya Tina Imperial. The best food, views, and company ang in-enjoy ng The Secret of Hotel 88 stars Dustin Yu at Bianca De Vera sa kanilang recent trips abroad. Recently, galing ang dalawa sa Vietnam at Hong Kong. Natuwa pa at kinilig ang fans sa posts ni Dustin ng photos ng view at ni Bianca na ang caption, I love the view at beautiful nga. So, ano pinaka-na-enjoy mo sa Vietnam? Food trip din? Food trip, tsaka yung yung pag-picture ko sa kanya. Galing kasi akong mag-picture eh. Nag-enjoy ako mag-shopping, tsaka nag-enjoy ako kumain, and of course, Dustin likes to eat also, and the people we were with loves to eat. Looking forward ang dalawa sa kanilang upcoming project together na malapit na raw mapanood. We're so excited because it's going to be our second music video together. Puro kami tawa, puro kami kulitan, as in nakipag-bonding kami. Sa ngayon, dapat daw abangan kung ano ang mangyayari sa kanilang mga karakter sa series na The Secrets of Hotel 88. So ngayon, madami ng
na re-reveal. Mas madami pa sa mga susunod. Marami pang manggugulo, marami pang mga secrets. Ang Dustbia fans naman, bukod sa nag-organisa ng get-together kagabi kasama ang mga idolo, namahagi rin ng libreng gas at pagkain para sa jeepney drivers. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Tampok ang pagiging malikhain ng mga Pinoy sa mga ordinaryong bagay na tila ni-level up pa. Hindi na po kailangan lumabas ng bahay para ma-achieve ang 10,000 steps a day sa treadmill ng estudyanteng si John Leardo Malohong. Gawa sa kahoy ang treadmill at hindi na kailangan ng kuryente dahil ang treadmill gumagana ng mano-mano. Ang kwento ni John, ginamit niyang puhunan ang premyong napanalunan niya sa gym at kumuha siya sa internet ng ideya sa pagbuo ng kanyang kakaibang DIY treadmill. At level up naman ang isang tricycle sa Nueva Ecija. Ang sidecar kasi nito, disenyong bahay kubo. Ang kwento ng may-ari na si Arturo Del Rosario, ginagamit niya ang tricycle para sa kanilang negosyong Ice Candy. Nobyembre nang simulan niya ang proyekto at target niyang matapos ang bahay kubo bago magtag-ulan. Kani-kanina lang po mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng malakihang rollback sa susunod na linggo. Sa susunod po na linggo, may mas malaking bawas sa presyo ng langis. Dahil dito, bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Sabi pa ng Pangulo, tuloy din ang 10 pisong diskwento sa mga PUV. Gayon din ang service contracting program. Inanunsyo rin ng Pangulo ang 3 buwang extension para sa validity ng mga nag-expire ng lisensya, student permit at rehistro ng sasakyan. Sumama ang Pilipinas sa inisyatibo ng Amerika na magtatatag sa bansa ng modernong economic security zone sa susunod na taon. Kung paano raw yan makakatulong sa bansa, alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Sa New Clark City sa Tarlac, pinaplanong itayo ang isang bagong economic security zone o industrial hub na bahagi ng bagong kasunduan ng Pilipinas at Amerika. Pumirma ang Pilipinas bilang ika-13 bansang kasapi ng Pax Silica Initiative ng Amerika. Ayon sa US State Department, first of its kind ang industrial hub na layong pabilisin at patatagin ang produksyon ng mga produktong kailangan para sa technology supply chain gaya sa artificial intelligence o AI, kabilang ang mga critical na mineral, advanced manufacturing, computing at data infrastructure. Sabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, bukod sa magiging technology-based, ang itatayong 1,620 hectares na industrial hub. Dito rin magpoproseso ng ilang critical minerals gaya ng nickel na ginagamit sa mga electronics. They will also invest in processing yung ating mga critical minerals like nickel and other yung copper, yung cobalt and whatever it is that we have available there. Ayon kay Romualdez, sa susunod na taon, inaasahang maitatayo na ang hub na ito sa New Clark City ng pangungunahan ng BCDA. Inaasahan daw na makakatulong ito sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Lalo pat ayon sa pinakalatest sa Labor Force Survey, mas dumami pa ang mga Pilipinong walang trabaho ngayon. It's a good investment, it's good arrangement. It will create obviously a lot of jobs for us. Tutol ang Makabayan Block sa Kamara sa Pax Silica. Ini-expose nila nito ang Pilipinas sa umano'y mas malawak na panganib. Hindi lang daw ito isang simpleng industrial initiative, kundi para sa produksyon sa gyera. Bukod sa industrial hub, plano rin ng Amerika na magtayo ng refueling depot sa Mindanao. Sabi ni Romualdez, bahagi ito ng military alliance at defense strategy ng Pilipinas at Amerika. Kailangan ng fuel depot dyan sa Pilipinas as part of the defense strategy natin, no? Which means to say that they will access obviously for fuel for their vessels at hopefully that will also, well, I'm sure that will also include, kasi meron naman tayong bilateral arrangement with the United States
for interoperability sa ating armed forces. Nauna nang sinabi ng AFP na bukas sila sa planong ito, lalo't saklaw ito ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement at Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Dahil sa mahal na petrolyo, umaari na rin ang mga manufacturer ng delatang sardinas. Magkakaroon kaya ng taas presyo sa sardinas? Ang sagot ng DTI sa pagtutok ni Katrina Son. Sardinas sa umaga, tanghali at gabi. Minsan, umaabot daw sa ganito ang kada araw ni Aida. Ito na lang daw kasi ang kinakaya ng budget. Depende sa brand, naglalaro sa 15 hanggang 21 pesos ang suggested retail price ng sardinas, batay sa datos ng Department of Trade and Industry. Yun lang, napupurga na nga kami sa sardinas. Abot kayang pantawid gutom din daw ng electrician na si Ronaldo ang sardinas. Yun ang masarap bilhin tsaka mura. Yun ang mura para sa mga tao na medyo kapos. Pero habang umaasa ang mga mamimili sa murang sardinas, umaaray naman ang mga gumagawa nito. Lalo pa at napakataas daw ng krudo ngayon. Kaya mataas ang presyo ng sardinas is number one, kailangan mo lang fuel, yung diesel fuel o crudo, para hulihin yung isda. Hindi ba? So fishing vessels are the ones that are catching that. And if they're paying so much more now for their fuel, natural, ang isda, mahal. Bukod dito, nasa halos 3-4 na taon na raw hindi gumagalaw ang presyo ng sardinas. We have seen about 3 times more than what it was before the war. And ang malaking problema ng sardinas doon is we've been asking for price adjustments. Since before the Ukraine war. So you're talking of 3 or 4 years. No? Nakapako ang SRP ng sardinas. Huwag naman. Kasi, naku Diyos ko, paano na bibili ang tao? Ayon sa DTI, nitong Marso pa raw sila nakikipag-usap sa mga manufacturer ng sardinas. Hindi rin daw pwedeng sabihin sa ngayon na maaaring magtaas ang presyo nito. We cannot speculate at this time. Weekly po kami nagmi-meeting. So next week we will meet again. And then after that meeting, we will inform the public kung ano yung pinag-usapan. Nauna nang inanunsyo ng DTI na kasama ang sardinas sa mga pangunahing bilihin na walang price increase hanggang May 10. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Sa kauna-unahang pagkakataon, may fire truck na ang bayan ng Itbayat sa Batanes. Ayon sa Bureau of Fire Protection, bahagi ito ng kanilang modernization at upgrading program. Galing ang truck sa kanilang national headquarters. Ang sabi ni Fire Superintendent Franklin Tabingo, ang Fire Marshal ng Batanes, major upgrade ang bagong fire truck para sa emergency services. At dahil din sa pagdating ng truck ng bombero, magiging isang ganap na municipal fire station ang nooy Municipal Fire Prevention Office ng Itbayat sa pinakadulong bayan ng Pilipinas sa norte. Kung pagiging main character ang atake, this summer baka di mo matalabugan ng isang turista sa Siquijor. Sa halip na ferry walk, parang naging pang grand finals ang kanyang paandar sa rope swing sa Kabugahay Falls. Naku, goodness gracious. Itong si Emeline Sison, ayaw lang lumambitin. Naku, nag-i-split pa. At para bang siya ang best ferry ng Kabugahay Falls. Easy na lang daw yan kay Emily. Isa daw siyang pole dancer kaya pati pole swing, di nakaligtas sa kanyang pole skills. Di lang mga kapwa turista nang na-amaze sa kanya, maging sa social media, hinangaan ng buwis buhay na summer stunts.
Sinisimula na ni Asia's multimedia star Alden Richards ang paghahanda para sa kanyang role bilang surgeon sa isang upcoming kapusong medical drama series. Pero bago yan, very proud daw si Alden sa kanyang mga kaibigan na all out ang performances sa Stars on the Floor Season 2. Narito ang aking chika. Paulette Calista Denise versus Proud host si Alden Richards ng reality dance competition na Stars on the Floor Season 2. Nakita raw kasi niya ang growth ng mga contestants, pati ang hinaharap nilang mga struggles at challenges, kaya't saludo raw ang Asia's multimedia star sa kanila. Dumating na raw ang exciting part, lalo't natukoy na ang permanent duos na hanggang sa finals. Nagugulat lang din ako dun sa mga kaibigan kong actors, most especially kay Jasmine and Rocco, na parang ibang-iba sila dito sa Stars on the Floor. You know, I know they can dance, but not dance competitively. Nakaka-proud lang din, especially kay Jasmine, na parang sabi ko, with all the things you've been doing, syempre, meron din siyang play that's ongoing right now. Paano niya nasisingit yung rehearsals dito? Paano siya nakaka-deliver palagi with all her performances? Leveling up naman ang excitement ni Alden sa gagawin niyang Kapuso medical drama series na Code Gray. Ayon sa Kapuso star, dibdiban ang preparasyon niya para sa kanyang first time na pagganap bilang isang surgeon. Nod-nod na rin tayo ng mga different series with that type of genre. I ask for a one-on-one training with an actual surgeon, and hopefully with permission, maka-sit in ako sa isang actual surgery. Kailangan kong makita siya firsthand. Ano ba yung nangyayari? Ano yung mood? Ano yung pakiramdam? Ano yung atmosphere in a surgery room? At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.